pinagbobobolan nyo na naman, pinagtatatarantado nyo na naman ng mga Pilipino eh. Ha? Kaya lumaki ang utang natin dahil una, hindi kayo gumawa ng trabaho ninyo. Ang ginawa ninyo, yung 1 trilyong piso sa nakalipas na 3 taon, ibinulsa ninyo. Abante Pilipinas. Napunta sa mga project na walang katuturan. Di ba ga? Di ko ipinagtatanggol or whatever, ano ha? Huwag nyo sana akong pag-isipan. Pero kung titingnan ninyo, nung unang 3 taon sa kabila ng pandemya ng nakaraang administrasyon, hindi ba ga? Kahit papano, o after ng pandemya, pinaspasan ng gobyerno ang mga trabaho. Dahil doon sa build, marami hong mga Pilipino na bigyan ng trabaho. Doon sa tuloy-tuloy na mga programa na yan. Kahit na anong sabihin ninyo, hindi ba ga? Pero ngayon, unang taon, anong nangyari? Wala naman tayong pandemya, pero we did not feel or see anything. Abante Pilipinas. At ngayon, mangungutang tayo para ibayad sa utang at para idagdag sa gastusin. Wala stick naman, no, ha? Pero talagang puro kabalintuanan ito. Kabalintunaan. Puro kabalbalan. Oo, mantakin ho ninyo, ano ha? Uutang tayo para ibayad natin doon sa mga hulugan. Amortization. Amoroso. Ibabayad sa utang ay utang din. At yung matitira, ewan kung saan lang gagamitin. Baka nanakawin na naman bago matapos ang kanilang termino. We do not know. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Dumagdag ng 1.7 trillion ang utang ng Pilipinas noong 2025. Katumbas ito ng mahigit 25% ng kabuuang budget na 6.3 trillion pesos ngayong 2026. Ayon sa Bureau of the Treasury, umabot na sa halos 30% ng pambansang budget ang utang ng bansa mula 16 na trilyong piso noong December 2024 patungong 17.7 trillion pesos sa katapusan ng 2025. Kung hahatiin sa 115 milyong Pilipino, bawat isa ay kailangan magbayad ng higit sa kalahating taon ng sahod ng isang minimum wage earner sa Metro Manila. Lumaki pa ang parehong domestic loans, 12.1 trillion pesos at foreign loans, 5.59 trillion pesos kabilang ang mga utang sa development partners at foreign banks. Ayon sa pamahalaan, lumalaki ang utang dahil kulang ang koleksyon para tustusan ang gastusin. Sa halip na serbisyo, mas malaki binabayad sa interes. Ngayong taon, tinatayang kakapusin ang pondo at ang kakapusan ng pondo ay 1.647 trillion pesos. Kaya plano ng mangutang ng 2.6 trillion pesos kung saan 1.2 trillion pesos dito ay para sa amortization. Ayon sa Department of Budget and Management. Abante Pilipinas. Ang galing ng ating galing ng ating financial management. Ang galing ng ating mga economic managers. Oo, mantakin ho ninyo, ano ha? Uutang tayo para ibayad natin doon sa mga hulugan. Amortization, amoroso. Doon sa ating mga utang. Uutang tayo ng 2 trilyong piso at pagkatapos ang kalahati nun ay ibibigay sa ibibigay doon sa amortization. Ibabayad sa utang ay utang din. Abante Pinas. Hindi mo pwedeng idahilan, ha? Hindi mo pwedeng idahilan na kaya ho umabot sa halos 30% yung pambansang budget ng ang utang ng bansa sapagkat ano tawag dito? Tawag dito yung lumaki ang utang dahil kulang ang koleksyon para tustusan ang gastusin. Abante Pilipinas. Aya't pinagbobobolan nyo na naman, pinagtatatarantado nyo na naman ng mga Pilipino eh. Ha? Kaya lumaki ang utang natin dahil una, hindi kayo gumawa ng trabaho ninyo. Ang ginawa ninyo, yung 1 trilyong piso sa nakalipas na 3 taon, ibinulsa ninyo. Abante Pilipinas. Napunta sa mga project na walang katuturan. Di ba ga? Ay kung yan sana ay nagamit sa tama, naibigay sa taong bayan sa pamamagitan ng mga programa at proyektong diretso sa sikmura ng ating mga kababayan o kaya diretso sa bulsa ng ating mga kababayan para mayroon silang magamit at mapaikot na pondo para sila mabuhay, ay wala. Kung ginawa sana natin
yung pera niyang ginastos natin doon sa mga proyektong kikita ang Pilipinas, di sana kumikita tayo sa loob na nakalipas sa 3 taon. Or maybe, after 3 years, maybe sa ngayon, kumikita tayo. And that is possible. Hindi ko ho ipinagtatanggol or whatever, Huwag niyo sana akong pag-isipan. Pero kung titingnan ninyo, nung unang 3 taon sa kabila ng pandemya ng nakaraang administrasyon, hindi baga, kahit papano, o after ng pandemya, pinaspasan ng gobyerno ang mga trabaho. Dahil do sa build, marami hong mga Pilipino nabigyan ng trabaho. Doon sa tuloy-tuloy na mga programa na yan. Kahit na anong sabihin ninyo, lalo na yung mga troll. Yung sabi ni PBBM na libu-libong troll na kanilang binabayaran. Kahit pa anong sabihin ninyo. Lahat ng yan nangyari nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ba? Pero ngayon, unang taon, anong nangyari? Wala naman tayong pandemya pero we did not feel or see anything. Abante Pilipinas. At ngayon, mangungutang tayo para ibayad sa utang at para idagdag sa gastusin. Walastik naman Pero talagang puro kabalintuanan ito. Kabalintunaan. Puro kabalbalan ang mga sinasabi na ito. Ngayon, binabanggit uutang tayo ng 2.6 trillion pesos. Uutang tayo ng 2.6 trillion pesos, 1.2 trillion para sa amortization. At yung matitira, ewan kung saan lang gagamitin. Baka nanakawin na naman bago matapos ang kanilang termino. We do not know. Pero tandaan niyo yung balita na yan, yung una na yan, tandaan niyo yan. May susunod. Lalo kayong mapapatiimbagang. Magngangalit, yung magngingit-ngit. Alam mo yung tiimbagang, yung talagang napapakagat ka sa sarili mong ngipin. Di ba? Mamaya, pakinggan ho ninyo. Abante Pilipinas. Alas 4:18 ng umaga. Ako, ito na. Ito ilang mga balita muna. Magandang pakinggan, pero ano nga kaya? Zero tuition fee increase sa De La Salle University. Increase. Akala ko zero tuition fee. Meron palang apelyido yung pangalan. Zero tuition fee. May apelyido palang increase. Kasado na daw. Maganda naman yan. At least wala hong increase. Alam niyo naman ang tuition dyan sa De La Salle University. Oo, halos 3 buwang sweldo ko ang isang kulang. Mukhang kalahating taong sweldo ko ang isang SEM dyan. Oo, sa De La Salle. Kumabate sa balita si Abante reporter Leon Bustillos. Abante Radyo Live Report. Yan, okay lang yan okay lang yung taas na yan, Huwag ko na itataas, Sakit sa tenga. Leon, good morning. Ano bang magandang balitang yan? Magkano ba ang tuition sa De La Salle? Pero ayon sa mga umaabot ng 90K ang tuition ng isang regular na De La Salle University student. Kaya naman, nagdiwang ang mga mag-aaral nila matapos kumpirmahin na walang pagtaas ng matrikula para sa academic year 2026-2027. Ayon sa mga estudyante nito, ito ang kauna-unahang tagumpay ng 0% tuition increase matapos ang 4 na taong panawagan para rito. Gayunman, giit na mga mag-aaral na hindi nagtatapos sa 0% increase ang mga isyong kinakaharap ng universidad. Kuya Ronnie. Yes, so at least So kung sakasakaling mayroong increase, mga ilang percent dapat na magiging increase niyan. Kung yan ay 90,000 per SEM, most probably mga ilang porsyento yung pinaplano nila sanang increase kung magkakaroon. Was there any mentioned? Batay po sa investigasyon ng Student Council, nitong mga nakaraang taon-taon daw itong tumataas ng 6%. Kaya okay. Ngayon, 6%. naasahan tatampas sana ng 90K ang tuition nila. At mabuti naman, hindi nga ho natuloy. So times 6%, that's additional 5,400. Per unit ito, hindi ba? Per semester ho. Per semester yung increase na 6%. Ay, linawin ko po, every year po, ang babayaran nila ay 90K per semester kung sakali man. Kung sakali man. Yun yung kung may increase. Maliit lang naman pala. Kalahating buwang sweldo lang ni Maiton yan. Kayang-kaya niyang bayaran yan.
Oo, pero sa mga kagaya natin, malaki, medyo mataas, ano? Oo, lalo na kung ikaw ay nasanay mag-aral sa UP at saka sa iba pang mga state university, libre. Tapos bigla, di ba? Bigla ka Kuya Ron, magta-trade galing po akong PUP eh. Ha? Yes, galing po akong PUP, Kuya Ronnie. At libre doon, di ba ga? Yes, Oo. talagang malayo ang ganitong realidad. Oo, ang babayaran mo lang doon ay yung iyong admission test na 500, 'di ba? Tapos ay pag natanggap ka ay parang miscellaneous lang ang babayaran mo, nasa 1,000 yan yata 'yun o kulang-kulang na magkano yung miscellaneous doon? Mga 2,000 plus o 700. Hindi ko na maalala eh. Kasi yung aking oo. Ang huli kong balita, unless meron ka pong bagsak sa isang subject, wala ka po talagang babayaran sa PUP. Mm. Pero ang balita ko, kapag may babayaran ka, aabot nga ho ng 700 to 1K po. Yun lang, di ba ga? Oh, tapos pag may bagsak, babayaran mo yung buong subject. At yun ho, maaaring umabot nga ng lampas 1,000. Okay. Maliit pa rin. Di ba ga, maliit pa rin kung tutusin. Oo, pagka-graduate mo, makikipagbaril lang ka sa sundalo. Ganun ba yun? Ha? Hindi naman lahat. Ay ako, reporter po ako, Kuya Ronnie. Sa bagay, ano ha? Andito ka, kasama ka namin, ala ka sa bundok. Anyway, aasahan yan na walang magkakaroong increase dyan po sa De La Salle University. Well, magandang balita yan. At least yung mga nagbabalak ho na mag-enroll dyan ngayon, ala silang ibang iintindihin, kundi yung balitang kanilang unang narinig na nung una, kung magkano babayaran, yun lang ang babayaran nila this time. Di ba ga? So, ang problema lang, next year, ano kaya mangyayari? Ano ha? So, anyway, thank you at mabuhay ka, Lian. Ingat. Ako, si Lian Bustillos, Abante. Abante Pilipinas. Parang nininervyos si Lian. Tinatakot mo naman yata, Fred, bago mag-report eh. Hindi naman ako nakakatakot eh. Mukhang binabantaan mo pag galingan mo ha. Matinim. Ay, wag mong gaganunin.